Ano ba ang ginawa nitong si Mr. Talibong? Nung panahon na nakikipagdebate kay kapatid na Ramil Parba, panoorin ninyo ang kanyang ginawang karimari-marim. Mario, confraternity. Di ba ko? Terima to, Snellman. Terima to, Snellman. Confraternity version. Confraternity, pareho ng kolor. Pero sa Mateo 16-18, laro kayo ang papel, di ba ko? Yan. I will say, I found this out, I will find my way. Ayan, nakita po ninyo ang kabalbalan na ginawa nitong si Wendell Talibong. Ang narinig niyo mga kapatid at nakita niyo ay nagdala sa channel na RMG Agila. Yung agilang hindi lipad, no? Okay. Yon ang mga propaganda ng INC at ang iniwasan nila yung deklarasyon ng moderator. Ang deklarasyon ng moderator, sabi niya, ikaw bang makuliksyon kami? Kung David will decide of the Pacific people, basta kay atong ipresenta kung sa inalati niya sa Biblia, dili makahuwis. o siya Akong sahas na dili huwis. dito sa debate napansin ninyo, nakisali na si Ventilasyon. Gusto niya na ideklara dahil gamit ko ang Bibliang confraternity at may confraternity siyang iba na di mabasa. Naalala nyo sa debate ni Bro Jando kahapon, di po ba? May ginamit daw si Jared na King James Version 1914 at meron namang King James Version 1914 si Bro Jando. At mabasa sa King James Version 1914 ang salitang Catholic Faith na hindi mabasa sa dala niyang cellphone na King James Version daw. Kaya pinadeklara niya na ang King James Version na ito, na dala din ni Bro Jando, ay tampered. Ganon din ang INC. Pero ang deklarasyon ng moderator, ito'y ayaw nila. Alam nyo mga kapatid, ang moderator na ito ay sila mismo ang nagpili. o kinimbungan niya, Mr. Moderator, o iyang kinimbungan kining audience, yan problema na niya, din naman ang problema, no? So, dinaya daw ang audience, kaya problema na ito sa akin at hindi daw problema nila. Amo, ipalutaw din sa So gusto nilang ipalitaw daw audience, nga kinimbungan na kining audience, mo nga sa among pagtito, among igatullo ang iyang paglibong. sa kanyang pagtindig, kanyang itinuturo ang aking pandaraya daw. So, sa akong side, Ito ang desisyon ng moderator. Sila, sa kanila ito na moderator. Anong sabi ng moderator? di ko kung inon ako sa akong side Sa kanyang side umano, limbungan. So, hindi sasabihin na dinaya. inyong natin ng liyan. Sa inyo yan na terminong dinaya. As a moderator, As a moderator, sabi ni Parba dito, okay. Okay na si Parba sa desisyon. Pero di matanggap. Pero, mga kapatid, sa pagkakataong ito, ipakita natin, sino bang gumagawa ng karumal-dumal sa mga debate? Pag maipit, kahit kanilang aklat o mga aklat ng Katoliko na malinaw na may nabasa, binago. Ito'y ating ipapakita sa inyo, di man natin layunin na saktan ang damdamin ng ating mga kapatid, pero dapat makita ninyo ito para sa mga nagsasori. Kasi kamalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan.
Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming? Welcome po. No, ulitin ko, di po natin layunin na saktan ang damdamin ng ating mga kapatid. Pero sa pagkakataong ito, na itong si Mr. RMG Aguila na kaanib sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, ating sasagutin punto por punto, mga kapatid. Sino bang gumagawa ng karumal-dumal, lalo na sa mga debate? Itong sinabi nilang dinaya, dinuktor ang Biblia, ang di lang nila ipakita yung opisyal na deklarasyon ng kanilang moderator. No? Ayaw nila pakita yan. Yung sinabi nila na ako ang nagpa-imprenta sa naturang Biblia, ang burden of proof nasa kanila mismo. E di patunayan nila na prenta ko yan. Okay nga. Ngayon, ginagamit na natin ito, hindi pa nagamit ito sa mga debate. Sigurado ako nakabili na ang mga ministro rito dahil may mga researcher sila. Ito. Baka ngayon lang ninyo alam o matagal na ba ninyong alam na sa King James Version may mabasa. Mas mabuti siguro na mag-order na kayo nito. Baka may susunod pa na debate, di na kayo mabigla na may mabasa pa ng Catholic faith. Hindi naman ibig sabihin na letra por letra ang aral ng simbahang Katoliko, pero gusto kasi nila yung mabasa. Kaya binigyan natin ito. Dahil sabi nila, daya daw umano ang confraternity at ang confraternity is Catholic. Di gamitan natin ng protestante. King James Version 1916. Kung hindi sa King James Version 1916, ito, protestante, Paraphrase Bible. Imposible, di nila alam. Kung hindi man itong paraphrase, mayroon pang ibang paraphrase. Itong kay Baxter, paraphrase, may mabasa din Catholic. Ang daming Catholic church dito. Pero, ulitin natin mga kapatid, hindi ibig sabihin na ang ating pananampalataya ay letra por letra. Pero binigyan natin sila ng gusto nila. No? So, ngayon, pakinggan natin dahil di natin sagot ito noong nakalipas mga kapatid, punto por punto, itong si Aguila. Ito. Isang CFD ng Katolikulorum na si So, yun talaga ang paraan at attack ng mga kaanib nila, no? Para mainis ka, dinagdagan, Iglesia Katolikulorum. Katolikulorum. Kung kolorum, una, isa sa mga palatandaan na kolorum ay, of course, illegal yan. Pero ang Katoliko, di tayo na Rehistro Securities and Exchange Commission dahil sa aklat na Partnership and Private Corporation by Hector S. De Leon, ang sabi na Catholic Church is not registered, not like other religious societies and churches in the Philippines, because it has been recognized as juridical person since time immemorial. Okay, tuloy natin siya. Del Talibong na hindi makamove on sa kanya. Di daw umano naka-move on. Sinong di naka-move on? Di ba may deklarasyon ang moderator na sila mismo ang nagpili ng moderator, pero iginiit talaga nila, daya! Di kayo magtaka dahil nakakita nyo ba sa debate nila ni Father Darwin? Kahit aklat mismo ng INC, muntik ng pabulaanan ni Ramel Parba. Ganyan sila pag maipit. Ipakita ko sa inyo mamaya. Ang pagkabutata noon sa debate nila ni kapatid na Ramel Parba. Paano ko nasabi? Paano natin nasabi na nabutata itong si Wendell Talibong?
Mga kaibigan, subaybayan po ninyo at ating tatalakayin. Paano na umano, nasabi niya na butata ako sa debate. Ito din nila ipakita sa debate. Sa cross-examination ko lang ni Parba, pansinin niyo ha. Ang Iglesia Katolika, ang unang Iglesia Katolika. So, ito talaga mga kapatid, tatak na ng mga ngaral ng INC na kahit ang kanilang aral ay pabulaan na nila. Sabi dito ni Ramel Parba, hindi ko sinabi na natalikod ang unang iglesia. Galing yan sa iyo. Hindi yan sa akin. Kaya sinundan ko. Hindi mo ng termino. Di ba? Sa iyo yung termino. So pinabulaan na nila na official teaching naman yan pagkatapos na butata daw. Official na teaching yan sa INC na natalikod ang unang iglesia. Pagkatapos pinabulaan na niya. Sa iyo yung termino. Sige, cross-examination ito. Ang nasa Biblia, pagtalikod sa pagtungo. Yan. Ang nasa Biblia pagtalikod sa pananampalataya. Yung pahayag na natalikod ang unang iglesia, sa akin lang daw umano yan na termino. Kaya sinundan ko siya dito. Pagtalikod sa pagkakristyano. Yan. Pagtalikod sa pagkakristyano. Ang palatandaan. Gadili sa pagbilyo, gadili sa pagkaundan. Yan ang palatandaan daw na tatalikod sa pagkakristyano. Dahil yung pagtalikod sa unang Iglesia ni Cristo, sa akin lang daw umano yan na termino. Pinabulaanan talaga niya. Ang nasa Bible, pagtalikod sa pananampalataya. Ang palatandaan, nagbabawal sa pag-asawa, nagbabawal sa pagkain ng lamang kate. Natupad. Iglesia Katolika Apostolika Romana. Yan, natupad daw sa Iglesia Apostolika Katolika Romana. Imo mang giingon nga ako ang termino. Yan, sinundan ko siya. Dahil sabi mo, sa akin nanggaling ang termino na yan. Ang unang Iglesia ni Cristo mitalikod. Na ang unang Iglesia ni Kristo'y natalikod. Imo mang giingon nga ako ang termino. Inulit ko pa. Sinabi mo na sa akin lang galing ang termino na ang unang Iglesia ni Kristo'y natalikod. Ang unang Iglesia ni Cristo mitalikod. Ikaw ang nagtanong. So sabi niya, ikaw ang nagtanong. Kung mabasa ko sa iyong pasuko magkasi. So kaya tinanong ko siya. Pinabulaan na niya ang aral nila na sa akin lang umano nang galing na natalikod ang unang Iglesia ni Kristo. Kaya yun ba nabutata sa debate? Kaya eto, tinanong ko siya sa Pasugo Magazine. Ngayon yung pamatuntaan ng unang Iglesia ni Cristo mitalikod. So kung mabasa ko ngayon sa inyong Pasugo Magazine, na pinatunayan ninyo mismo na ang unang Iglesia ni Kristo ay natalikod. Yan. Anong sabi niya? Sang-ayon ka bang nagsinungaling ka? Sabi ni Parba, ang linaw naman ng tanong ko, di po ba? Taktika, walang pagkakaiba talaga ito kay Jared kahapon. Sandali. Repeat. Di mo ba narinig yung napakalinaw na tanong? Pinagtatawanan na siya pati sa iglesia dito. Napakalinaw naman yung tanong ko na pag mabasa ko sa inyong Pasugo Magazine, pag mabasa ko sa inyong Pasugo Magazine, sang-ayon ka ba na nagkamali ka? Anong sagot ni Parba? Parang naghang siya dito. Pati na yung isang moderator, tingnan niyo yung isang moderator, natawa talaga siya. Natawa siya, Yung nakaupo na moderator, pansinin ninyo. Natawa siya. Repeat the question. Kaya may karugtong ito. Ang karugtong nito, mahal na moderator, nakiusap ako
na sana itong mga kapatid natin, si Ramel Parba, ay dapat makinig siyang mabuti sa aking mga tanong. So ulitin ko ang tanong. Yon. At sabi ni Kaagila, yun daw, nabutata dahil yung Bible na Confraternity Version, pilit nilang ipalitaw dito na daya. Pero pinakita na natin ang deklarasyon ng moderator. Ulitin natin. Ito, pakita natin. At ipapakita ko sa inyo kung ano ang ginawa nitong si Wendell Talibong doon sa nangyaring debate. Alam nyo ba kung anong kanyang ginawa? Mga kaibigan, kasuklam-suklam. Nakakatakot yung ganitong gawain. Ano hong nakakatakot doon? Kasi po, yung Biblia na kanyang gamit ay pinalitan niya yung buong pahina ng Biblia. Ayan. Pinalitan. So, sa kanila yan na burden of proof. Paano nila? Walang pagkakaiba sa debate kahapon, di ba ba? Ang sigaw ni Jared, sabi niya, tampered ang Bible na ito. Kaya nga, sa susunod na debate, sisiguruhin ninyo na may kopya kayo sa mga Bible na ginamit dahil, alam nyo, pakita ko sa inyo ngayon kahit aklat ng INC, muntik ng pabulaanan, naalala ninyo yung naipit si Parba? Di po ba? Nang naipit si Parba, ano ang nangyari? Hindi yan sa amin. Ang may akda yan. Pero nabutata siya dahil may pinakita yung author. Kaya sabi niya, ano na page? Ano na page? Okay, tuloy natin. Para lang palitawin na mayroong Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ngayon, mga kaibigan, pero bago yan, ay gusto ko po munang magpasalamat. So, pagpasalamat ka muna. Pakita natin yung video na yan ay di na nila ipinakita yung pahayag ng moderator. Pareho, confraternity. Di ba to? Primator Spellman. Primator Spellman. Confraternity version. Naalala nyo yung debate kahapon, di pa ba sabi ni Jeren, parehong Biblia. Yung nasa cellphone ko, King James Version 1916. Dala ni Bro Jando, King James Version 1916. Sa akin, wala. Ayun, mga kapatid, the weakest defense is to deny. Okay. Tuloy natin. Parehong kolor. Pero sa Mateo 16:18, laro kayo ang papel, di ba po? Yan yun. I will say, I found this out, I will build my holy temple. Ayan. Ayan. So, napansin niyo mga kapatid? Pinutol, deception, at yon. Dahil nataranta na ang mga ministro dito at sabi na deception, iniwasan nila ang desisyon ng moderator. Ang moderator mismo ang may pahayag. Ikaw ba makulit sa mga ramig? So, dito, pati na ang di kasali, si ventilasyon, talagang nagsalita talaga siya. Kasama sila ni Ramel Parba daw. Dili ko decide o yung specific people basta kay atong ipresenta kung sa inalati niya sa Biblia. Dili matahuis. So, sabi niya, hindi tayo mga huwes. Huwag kayong magdesisyon na landaya. Pinipresenta lang natin, pinakita natin kung ano talaga ang mabasa sa Biblia. Ito ang iniwasan nila. At ito din ang iniwasan ni Aguila na ayaw mapakinggan. Una, sa kanila itong moderator, hindi ito sa atin mga kapatid, sila mismo ang nagpili sa moderator na ito. Okay, tuloy natin. Sa atong sahas dili huwis. O kilimbugan niya, Mr. Moderator,
o giyang kinimbungan kining audience. So kaya giniit talaga dito ni ventilasyon na dinaya daw. Tingnan natin sino ba ang mga nandaya gamit ang mga aklat Katoliko. Yan problema na nga din naman ang problema, no? Ang amo, ipalutaw din sa audience, nga gilimbungan na kining audience, mo nga sa among pagtinto, among igatuldo ang iyang paglibong. Okay? So, Yan. Sa kanyang pagtindig daw, kanyang itinuturo umano ang pandaya. sa akong side, Ito ang iniwasan nila. Ito hindi dapat marinig ang karamihan na pahayag ng moderator. Sabi ng moderator, sa aking side, di ko kuminon ako sa akong side ng kilimbungan. So, it might be inyong terminolohiya igamit, pero as a moderator, di ba narinig niyo ang pahayag mismo si Parba? Okay, nag-okay na si Parba sa moderator. I will not comment whether there is a link or not, but the verse of the scripture was read, so depende na nasa interpretation. Yan. The verse was read. Yun, depende na yan sa inyo. Yun ang sabi ni Parba. Pero, ito ang kasuklam-suklam, Mr. Aguila. Yung aklat Katoliko na ginamit sa debate namin ni Parba ay minajik niya. Bakit masabi nating minajik, mga kapatid? Parinig ko niyo si Parba, ha? Ba talaga ito? Kaya makita niyo sino ang gumawa ng kasuklam-suklam. Sige, pakita ko sa inyo kung sino talaga ang gumawa ng kasuklam-suklam sa debating ito. Okay. So, sandali. Pakita ko sa inyo ang ginamit ni Parba. Ito. Ito na aklat ang ginamit ni Parba. Pakita ko sa inyo, ha. Ito. Pero ang mastermind, matubari sa inyong libro, gusto na ko, altogether fantastic to say. Napansin nyo ba? Ano ang binanggit niya? Ayon sa aklat Katoliko, ito, ang aklat na ito, binasa niya. Ano ang binasa niya? Pakinggan ninyo, ha? Gusto na ko, altogether fantastic to say that the remote beginning, altogether fantastic to say that the remote beginning of the Catholic Church go back to the horrible day when Lucifer, yung yawa, flung against heaven. Ayan. May minajik siya dito. Minajik niya ang nakasulat. Ito kasi ang nakasulat, mga kapatid. Pakita ko sa inyo, ha. Ang nakasulat dito. Ito. Pansinin ninyo ang nakasulat. It is not altogether fantastic to say. It is not altogether fantastic to say that the remote beginnings of the Catholic Church go back to the terrible day when Lucifer flung against heaven's skies his banner of revolt. Paano binasa ni Ramel Parba? Pakita ko uli ang aklat. Pakinggan ninyo paano niya binasa. Pero ang mastermind, matubari sa inyong libro, gusto na ko, altogether fantastic to say that the remote beginning, altogether fantastic to say that the remote beginning of the Catholic Church go back to the horrible day when Lucifer, yung yawa, flung against heaven. Mati mastermind. Nasaksihan nyo na. Anong sabi? It is not altogether fantastic to say. It is not altogether. Paano niya binigkas? Paano niya binasa? Di altogether. Di po ba? Ang di altogether, para ipalitaw niya na ayon sa aklat Katoliko, nagsimula when Lucifer revolt. Yan.
Pero, binago yung binasa. Pero di yan natin pagtataka mga kapatid. Bakit? Bakit? Dahil kahit pa sa kanilang TV program, yung mga aklat katoliko, ginamit nila, dinagdagan, binago, pati napahina. Bakit? Pansinin ninyo ito. Sandali Ito ang ginamit nila na aklat. Ito ang ginamit. Ang aking Birheng Maria. Matagal na itong ginamit nila. No? Pansinin nyo sa kanilang program. Sa aklat po nila na pinamagatang ang aking Birheng Mariang tagapamagitan, sa pahina si So, pansinin ninyo mga kapatid ang aking Birheng Mariang tagapamagitan, ito ang hawak ko. Ang aking Birheng Mariang tagapamagitan. Pareho-pareho talaga sa pinakita niya sa TV screen nila. Anong nakasulat? 23 ay ganito naman ang nakasulat. Mahabag ka, inako, dito sa iyo na nagnanasang ikaw ay sambahin, igalang at Pansinin niya, ano daw na pahina? Pahina 63. Ito daw ang mabasa. purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay, sapagkat Diyos kang maawain at makapangyarihan sa lahat. Narinig ho ninyo, binasa lang ho natin ng aklat ng Iglesia Katolik. Sa aklat po nila binasa daw nila ang aklat katolika. na pinamagatang ang aking Birheng Mariang tagapamagitan. Pero magtaka kayo dahil una, akala siguro nila sila lang ang may kopya. Di ba? Pinakita nila sa TV screen, Sa pahina 63 ay ganito. Pahina 63. Pahina 63. Pakita ko sa inyo mga kapatid kung hanggang anong pahina itong aklat na pinakita nila sa TV screen. Ito, pansinin ninyo. Ito po ang makita ninyo. Tingnan niyo ang aklat, munting aklat, pahina 1, 2. Okay. Hanggang pahina 18 lang yan. Wala iyang pahina 63. Wala yan. Pero, umabot sila dito sa pahina, Birheng Mariang tagapamagitan, sa pahina 63 ay ganito naman ang nakasulat. Umabot sila sa pahina 63. Ganyan daw ang nakasulat. Mahabag ka, inako, dito sa iyo na nagnanasang ikaw ay sambahin, igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay, sapagkat Diyos kang maawain at makapangyarihan sa lahat. Yan. Sa pahina 63 daw, sa aklat na ito, si Santa Maria ay tinatawag na Diyos. Daw umano. Sige, pakita natin mga kapatid, pakita natin. Ito ito talaga ang pahina. Pahina 63. Imagine, pahina 63. Pagkatapos, ang original ay hanggang pahina 60, pahina 18 lang. Ito ang mabasa na may mahabag ka. Asan diyan ang sinabi niya? Ito, pakita natin ang mabasa. Ito. Na tinawag daw si Santa Maria dito na Diyos. So, napansin nyo ba mga kapatid ang mabasa? I-adjust natin para makita ninyo. Itong mahabag ka. Pansinin ninyo Yon ang mabasa, mga kapatid. Mahabag kayo, inako, dito sa hamak na nagmamakaawa sa inyo, na magnanasang kayo ay igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay. Yan ang nakasulat. Pero, paano binasa ng ministro? Ito, pakinggan ninyo.
na pinamagatang ang aking Birhing Mariang tagapamagitan, sa pahina 63 ay ganito naman ang nakasulat. Mahabag ka, inako, dito sa iyo na nagnanasang ikaw ay sambahin, igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay, sapagkat Diyos kang maawain at makapangyarihan sa lahat. Narinig ho ninyo, binasa lang ho natin ng aklat ng Iglesia Katolika. Ngayon, binasa lang nila ang aklat Katolika, aklat ng Iglesia Katolika daw. Oh. Asan diyan sa aklat na yan na si Santa Maria ay tinawag na Diyos? Pero, mapansin ninyo mga kapatid, dito, di po natin layunin na saktan ang damdamin, pero dapat makita ninyo ito. Sa screen, TV screen nila, pinakita niya, pinakita niya ang aklat na ito, sa kanilang TV screen, pinakita nila, Flores and Alejandro, mga kapatid. Pero, pansinin ninyo, umabot siya sa pahina 63. Ang aklat na kanyang pinakita, kulay puti. Di po ba? Kulay puti. Oh. Ang aklat at manipis, tulad ito. Manipis talaga. Ang aklat na hinawakan niya, makapal, pero hindi kulay puti. Ang aklat na hinawakan niya ay kulay brown. Oh, yan, di ba? Makita ninyo ang pagkakaiba. Pagkatapos, pahina 63, Sa aklat po nila na pinamagatang ang aking Birhing Mariang tagapamagitan, sa pahina 63 ay ganito naman ang nakasulat. Mahabag ka, inako, dito sa iyo na nagnanasang ikaw ay sambahin, igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay, sapagkat Diyos kang maawain at makapangyarihan sa lahat. So, dito lang mga kapatid, pinakita na natin, tulad ni Ramel Parma, na binasa niya ang nakasulat sa, kaya mas mabuti talaga na meron kayong kopya sa mga aklat na ginagamit nila na Katoliko. Dahil dito pala napatunayan na, yeah? Kung paano nila minagic. Imagine, sa aklat na pinakita nila sa TV screen, ito, pagkatapos hanggang sa pahina 63. Pero ang original, ito, pakita ko sa inyo ang original. Yan. Pahina 1, pahina 2, hanggang pahina 18 lang ito. Wala nang kasunod pa. Wala nang 19. Wala nang 19. Wala nang 19. Pero, ang sa ministro ni Manalo, pahina 63. Na pinamagatang ang aking Birhing Mariang tagapamagitan, sa pahina 63 ay ganito naman ang nakasulat. Mahabag ka, inako, dito sa iyo na nagnanasang ikaw ay sambahin, igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay, sapagkat Diyos kang maawain at makapangyarihan sa lahat. Narinig ho ninyo, binasa lang ho natin ng aklat ng Iglesia Katolika. Yan. Binasa lang daw nila ang aklat na ito. At sa pahina 63. Ngayon, sinong gumamit ng karumal-dumal? Ako may mabasa, binasa ng moderator, pagkatapos may deklarasyon ng moderator na nabasa talaga, hindi sasabihin daya. Pagkatapos, sila pa na daya talaga, tampered talaga. Pero sila, may aklat, binasa nila, pero binago ang nabasa. Di naman natin layunin yung saktan, pero dapat makita ninyo yan. Bakit? Una, naalala nyo yung debate ni Father Darwin. Ginamitan niyo ng aklat mismo ng INC. Imagine, kahit sariling aklat nila, pag maipit,
muntik ng pabulaanan. Bakit? Balik natin ha. Pansinin ninyo ito. Ito'y taktika talaga nila sa debate. Pansinin ninyo ito. Kay imo man jong ipamugos nga si San Ignacio may nagtukod sa Iglesia Katolika. Oh, yan. Ang tanong ni Father Darwin. Dahil pinipilit mo na si San Ignacio talaga ang nagtatag ng simbahang Katoliko. Oh, ayan, pansinin niyo ha. Ang pangutana sumala nining inyong libro Oh, nga ayon sa inyong aklat. Inyong aklat yan nagpuluhan na ang pamagat. o basahon ang katotohanan dapat malaman ukol sa mga aral ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Oh, ayan. Ang mga aral na dapat malalaman ukol sa Iglesia Apostolika Katolika Romana, iyon ang kanilang pamagat, mga kapatid. Pero kay Felix Manalo, yan na aklat. So ngayon, yung aklat na yan ay ang pasugo kasi din yan, 1947. No? Ang pasugo, 1947. Dito mo, naipit si Ramel Parba dahil ang plano kasi namin dito, talagang iipitin siya sa cross-examination. No? Alam mo ba, dahil sinabi mo na si Ignacio ang nagtatag sa simbahang Katoliko batay sa aklat na ito, alam mo ba kung sino ang founder ng simbahang Katoliko na binanggit ni Felix Manalo? Dapat yon ang susunod. Alam mo o hindi? Dahil may anticipation na kami na hihingiin talaga niya ang aklat. Oh, aaminin mo ba na hindi mo alam? So, yon. Hindi na yan na follow up. So, hinihingi talaga niya ang aklat. Pangutana sumala nining libro kinsay nagtukod sa Iglesia Katolika o kanusa. Ayan, pansinin niyo ha, sa kanilang aklat yan. Kung sa kanilang aklat, mga kapatid, muntik ng pabulaanan ni Parba na sabi niya, Katolikong defensor ang may akda niyan, hindi yan sa amin. Sabi niya, sandali muna, babasahin ko ang naturang aklat. Babasahin ko. So, pwede basahin ko. Pwede basahin ko. Time is off. Time is off. There is a request. There is a request. Nasa kasunduan na dapat tingnan ang aklat na ginagamit. So, hindi niya alam kung sino ang founder na tinutukoy sa naturang aklat. Dahil sino ba ang founder na tinutukoy yan? Ito sa inyo to. Kaya ang pamagat, Pasugo 1947. Ito pakita natin ha. Dahil di nabasa na talaga yan. Ito pa ang nakasulat Ang pitsang ito, 325. Ang unang ganap na pangkalahatang kapulungan ng buong daigdig. Kristyanismo. Ito ang pagpakilala ng tiyak na pagpasok ng Iglesia ng Kristyanismo. Sa pulong na ito, sumipot ang bagong relihiyon na siyang pinapamagatang Iglesia Katolika Apostolika Romana at may karugtong ito kung sino ang nagtatag. May karugtong. Kaya, di muna natin ipakita yan dahil sa susunod, meron pa mang debate, di ba? So, paghandaan din nila yan. Dahil ang pinagdikdikan kasi nila, ang Katoliko'y tatag ni Ignacio daw. At sa mga obispo. Pero sa ibang mga Pasugo magazine, abay, iba't ibang mga founders at iba't ibang mga taon. Di muna natin ilabas dito ang Pasugo magazine. Dahil sa susunod, parang meron pa din mga umaabot na debate for educational purposes, mga kapatid. So, ano ang sabi ni Parba dito? Pansinin ninyo ha. Aklat na yan nila,
is granted. Oh, Binigay ko. Ako ang nagbigay niyan. Sabi niya, ano na PIDS? Ano na PIDS? Itinuro ko sa kanya ano na PIDS, kaya binuksan niya. Sinabi ko sa kanya ano na PIDS. Time is up. Wait. So nabasa niya. Pansinin niyo, nabasa na niya. Must have observed this kalagdaan, number 4. Mahiling ang mga referensya sa matag habing. So, atong hilingon, tagaan na ito ang panahon kung masugot na ang interpretation. Ayan. Sinabi ko na sa kanya ano na pahina, pero sabi niya, parang nag-iisip siya anong lusot niya. Saan mabasa? Time is up. Ano na page na sinabi mo? Sinabi ko na yan. Nang lumapit ako sa kanya, binuksan na niya. Tuloy natin. Marami man umano. Okay. So, what is nakibaw silang libro? So sabi ni Father Darwin, di pala nila alam ang kanilang aklat. Tuloy natin. Gustong kunin na ni Father Darwin, ayaw ibigay ni Ramel Parba. Ayan. Narinig ninyo mga kapatid? Hindi sa Iglesia ni Cristo ito. Hindi sa Iglesia ni Cristo ito. Sa kanila ng aklat mga kapatid, mayroon pang nakasulat na pasugo, imagine. Ito na aklat, hindi daw yan sa Iglesia ni Cristo. Muntik nang pinabulaan na yan. Lumapit siya sa moderator dito. Lumapit siya para ipadeklara na hindi sa Iglesia ni Cristo ang aklat na yan. Time is up. Yan. Lumapit siya sa moderator, dahil dito, imagine, sa kanilang aklat yan. Pagkatapos sasabihin, hindi ito amin. Here is a request. Sir, what is your request? Okay, kinsay Ang request niya na ipadeklara na hindi sa INC ang aklat na binasa ni Father Darwin, hindi daw. Ito mga kapatid, ang pahayag ni Ramel Parba, pansinin ninyo, kanila mismong aklat, pag maipit, ayaw aaminin Okay. Interpellation. The request is granted. Ang himawan ako ang gasulat Defensor Katoliko, Tagalog. Yan, di ba? Pinabulaan na niya ang kanilang aklat mga kapatid. No? Anong sabi niya? Sa alam ko, ang may akda nito ay Defensor Katoliko. Ngayon, pinakita ni Father Darwin, ang author. Imagine, sa harap mismo at sa mga kasama niya, pag maipit talaga, gusto niyang ipadeklara, hindi sa iglesia na aklat ito. At sinabi niya pa, sa alam ko, balik natin sino daw ang may akda? Ito. The request is granted. Ang himawan ako ang gasulat Defensor Katoliko. Defensor Katoliko daw ang may akda. Defensor Katoliko daw ang may akda nito na Pasugo Magazine, Pasugo 1946. Defensor Katoliko daw, pinabulaan na ang sarili nilang aklat. Walang record na Iglesia ni Cristo. Walang record na Iglesia ni Cristo. Ayan, pansinin ninyo, pinakita ni Father Darwin ang writer. Ipakita ang debate. Ayan, pinakita na. So, sabi niya,
Matapos, ipinakita ang writer, napansin nyo, biglang kumambyo. Biglang kumambyo. Sabi niya, ang alam ko, Defensor Katoliko ang may akda nito. Defensor Katoliko. Hindi ito sa iglesia. Narinig ninyo yan. Pero nang ipinakita ni Father Darwin, biglang kumambyo. Anong pahina? Anong pahina? O di inaamin na niya sa kanila yan. Di lang niya alam kung ano na pahina. Ang gihimo karon pagmatuod o dili pagmatuod gihiling ang mga referensya. Maunay ato karong gihimo gihiling ang mga referensya. So pinakita ko kung sino ang founder na mabasa sa naturang aklat ni Manalo. Sinong founder? Binasa nila. Napansin niyo? Nakita niyo ba? Palakihin natin O pinagtutulungan ng mga ministro pagbasa Pagkatapos sasabihin dito ni Parma na hindi sa kanila ang aklat na yan. Ayan. Tingnan nyo. Pinagtutulong-tulungan talaga ng mga ministro. Binasa ng mga ministro. Yan. Pati na yung division minister nila. Ang pangutana ni nabasa nila. Nabasa nila kung sino ang nagtatag sa simbahang Katoliko ayon sa aklat, iba sa pahayag at paliwanag ni Parma. Iba. Kaya, tinanong siya ni Father Darwin, ng inyo nga basahon. Gitug-an man nga si Emperador Justino sa tuig 500 century. Ang pangutana karon. 500 century. 500 century. Si Emperor Justino ang nagtatag sa Roman Catholic Apostolic Church. Kaya tinanong siya ni Father Darwin. Muuyon ka ba nga si Emperor Justino ang nagtukod sa Iglesia Katolika? Sumala sa inyong basahon. Pansinin ninyo sa tanong, sangayon ka ba? Na ayon sa inyong aklat, si Emperor Justiniano ang nagtatag sa Katoliko. Pakinggan ninyo ang paano inilayo ni Ramil Parba ang kanyang sagot. Yan, ito ang sagot. Luma na daw itong tugtugin. Luma na. Ano kayang bagong tugtugin niya? So, hinawakan niya ang aklat. Nabasa niya, pansinin niyo, tingnan niyo ang mukha ng mga ministro na nasa likuran niya. Ipit si Parba dito. Pero iniwasan niyang sagutin, categorical question must be answered categorically. Di ba? Ang sabi ni Father Darwin dito, aaminin mo ba na ang nakasulat sa inyong aklat at sa mga late na nagsubaybay, ibalik ninyo, pinabulaanan niya na hindi daw sa kanila yung aklat na yan. Okay. So, lumang tugtugin. Ano ang bagong tugtugin? So, patawa-tawa na siya. Nabasa na niya kung anong pahina, kailan na itatag ang simbahang Apostolika Katolika Romana, sino ang nagtatag ayon kay Felix Manalo, pero paano niya sasagutin yan? Yun, paulit-ulit niya ang kaniyang sabi, lumang tugtugin na yan. Lumang tugtugin. Ano ang bagong tugtugin? So 1960s issue pa umano. 1960s issue ang kanilang aklat. Di alam niya na sa kanila yan. Hindi yan 1960. 1947 yan. 1947. Hindi yan 1960. Okay, tuloy natin. So di kayo nagtaka na kahit 1947 na aklat ninyo, meron kami. So anong sagot? Dahil sabi niya, lumang tugtugin na yan.
Sumala sa pagla sa Oh, yan. Ang kanyang sagot, ayon sa hula sa Biblia. Na binasa ko na. Gawa 20:28. Gawa 20:20. Nakita nyo paano niya nilayo? Ang tanong ni Father Darwin, sang-ayon ka ba na ayon sa aklat ninyo, si Emperador Justiniano ang nagtatag sa simbahang Katoliko? So, kontrahan na, nagsusuwaga na sa kanyang pahayag. Sabi niya, lumang tugtugin na yan. Ano ang bagong tugtugin? 1960 pa umano lumabas ang naturang aklat. Hindi yan 1960, 1947 yan. No. At ano ang bagong tugtugin? Nabasa umano niya sa Biblia na may hula. Hindi naman yan. Ang tanong ni Father Darwin, na nabasa mo ba sa Biblia na may hula? Ang tanong ni Father Darwin, napakalinaw. Ha? Sang-ayon ka ba na nakasulat sa inyong aklat? Meron pang isang aklat, mga kapatid. Pero si Vaidabel, ano yon? Solo. Bakit? Iba naman ang founder na sinabi dito ni Felix Manalo. Ito. Salamat. Iyan na po inyong basahon. Oh, yan. Inulan sila dito ng kanilang sariling aklat. No. Maraming salamat. Nandito na naman ang isa ninyong aklat. Iyan ang ingon ang sulo. Oh, ang solo. Inuwag ni Felix Manalo. Solo. Ang may akda ay si Felix Manalo. Sulo. Iyan ang ingon din ang si Constantino. So dito, ang practice namin ni Father Darwin dito, dahil ang practice namin ni Father Darwin, dahil sinabi sa inyong aklat na ang may akda si Felix Manalo, si Emperador Justiniano ang nagtatag. Dito sa aklat na sulo ni Felix Manalo, sino ang nagtatag sa simbahang Katoliko? Yon. Pero nadiretso ni Father Darwin dito, ayon sa inyong aklat, sulo, si Emperador Constantino ang nagtatag. Ang nagtukod. Gamato ni mo, dili. Tatanggapin mo ba ito o hindi? Tubag, 1 minute. So, hiniling na naman niya ang aklat, mga kapatid. Hiniling na naman niya ang aklat. Oh. Sabi niya, ibigay mo sa akin na, ibinigay ko. Pagbigay niya, sandali, saang pahina? Oh, yan, narinig nyo? Asan na pahina? So, sabi ni Father Darwin, hindi niya alam ang page. So, yun, nagsalita pa rin yan. Alang naman umano kung alam niya ang lahat na pahina. Let's proceed. 1 minute, relax. Pinakita ko na sa kanya ang pahina. Kumakaway pa rin. 1 minute, relax. Ayun. Si Vaidabel na dito. Di na to nasagot niya dahil si Vaidabel na siya dito. So, yan mga kapatid, no? Ito'y pinakita lang natin para sa ating mga kapatid na nagsusori. Di po natin layunin, saktan, damdamin ng ating mga kapatid sa bayong pananampalataya. Pero, yan. Nakita nyo naman ang mga aklat Katoliko, paano nila ginagamit. Mismo si Ramel Parva, paano nila ginagamit. Ito ang dahilan kung bakit na yung debate nga namin ni Rizalito Ocampo, di nila in-upload. So, nanawagan tayo sa kanila, i-upload ninyo. Di po ba sabi ninyo na nanalo kayo sa debate, lahat na debate nanalo kayo. Sige, upload ninyo. Ayaw nila yung i-upload dahil madiscover kung paano ginamit ang mga aklat Katoliko, pinag-chap-chap nila. At kahit pa ganyan ang kanilang ginagawa, mga kapatid, tulad sa ipinakita natin dito, noong kung balikan natin si Parva, yung ginagamit niya na
aklat Katoliko. So, nagiging epektibo din yan. Bakit? Dami ding mga kapatid nating Katoliko ang natangay sa ganitong paraan. Kaya, dapat magsuri mga kapatid, suriing mabuti. No? Huwag agad-agad maniwala. Dahil ang pagkadaya ay maranasan talaga sa iba't ibang paraan. Ngunit, ang napakahirap pag madaya tayo sa pananampalataya, nanganganib pati kaluluwa. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, ulitin ko, di ko po layunin na saktan ang damdamin. Alam ko na may mga nasaktan, lalo na sa mga nahikayat sa naturang sikta. Pero dapat makita ninyo ito. At soring mabuti. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye po. To make his message known is our responsibility.